Noong Senate hearing last Monday, isang pahayag ang umalingaw-ngaw. Kami daw ang nanakawan. Pero ang tanong ng bayan, talaga ba? Sa gitna ng pagdinig tungkol sa restitution, malinaw ang tanong ng Senado, sino ang may pananagutan? Sino ang dapat magbayad? Ako po, hindi ko po masabi kung magkano po. Kasi para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Parang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw, ibig sabihin yung nakaw pa, siya pa ang magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya. Parang ganun po. Eh, sabi niya kanina, it's in a disagreement between the applicant and the DOJ. Did you agree that you restitute any money to the DOJ? Wala po kang maibibigay po. At saka... Yun na nga, because wala kang maibigay, hindi kanya ipoprocess under the Witness Protection Program. Is that not correct? hindi ko po alam, Your Honor, kung... Mr. Ang pahayag na sila daw ang ninanakawan at nanakawan ay malinaw na pagtatangka na baliktarin ang naratibo. Mula sa pagiging accountable, ginawa niyang victim ang sarili niya. Dito pa lang, makikita na may seryosong problema sa moral standards ng taong ito. Kung may tunay na moral compass ang isang tao, ang unang hakbang sana ay self-reflection. Ano ang naging papel ko? Ano ang naging epekto ng ginawa ko sa iba? Pero sa ganitong klaseng pahayag, halatang wala pa ring realization o acceptance of what really transpired. Sa halip na harapin ang katotohanan, mas pinili ang gaslighting. Pinapaniwala ang publiko na sila ang agrabyado, kahit malinaw sa maraming tao kung sino ang talagang nasaktan at nawalan. Chair, paano to? Ito si Mr. Diskaya, he was the first, tsaka yung asawa niya who applied under the WPP. The problem is, ang sabi ng dating DOJ Secretary, hindi, kinakailangan isoli muna yung mga pinagnanakaw. Hindi po pwedeng ganun-ganun lang. Paano ngayon siya mapoprocess if that was dangled? Paano siya mapoprocess to begin with? Dito pumapasok ang mas mabigat na issue. Hindi lang ito usapin ng pera. Ito ay usapin ng moralidad. Kapag sinabing restitution, ibig sabihin ay nawalan, may nasaktan at may dapat panagutan. Pero paano magkakaroon ng hustisya kung ang may kapangyarihan ay ayaw kilalanin ang nangyari? Sa halip na sabihin may pagkukulang kami at handa kaming itama, ang narinig ng publiko ay kami ang ninanakawan. Isang pahayag na nagdulot ng galit, lungkot at pagkadismaya. Thank you, sir. Sir, Mr. Chair, una, sabihin ko lamang po na kasinungalingan po yung sinasabi ni Mr. Diskaya na agad-agad silang sinabihan na magsoli ka. Ang pinag-uusapan po dito, bago man lang makapagsabi ng ganon, kailangan munang makita kung ano ang gusto at kayang sabihin at patunayan ni Mr. Diskaya at ni Mrs. Diskaya doon sa kanilang salaysay. Pero hindi po sila nakikipag-ugnayan sa department. Kaya hindi po sila mabigyan ng kaukulang proteksyon at hindi po ma-process yung kanilang application. So yung sinasabi po ni Mr. Diskaya, from the hearing of November 14 in the Senate Blue Ribbon Committee, there was never a chance or an opportunity that Mr. Diskaya and or counsel even approach the department despite the proddings of the chairman. Sa isang bansa kung saan ang pondo ng bayan ay dapat napupunta sa kalsada, tulay at serbisyong publiko, ang kahit anong duda ay hindi pwedeng basta i-dismiss dahil pera ito ng taong bayan. Ang punto dito ay hindi paghatol, ang punto ay pananagutan. Kapag malaki ang yaman, kapag malaki ang proyekto, kapag malaki ang impluensya, mas malaki ang obligasyon sa linaw at katotohanan. Rinig ko eh. Sabi niya, hindi po pwedeng ganun. I cannot apply. Hindi pwedeng basta-basta ganun na lang. And then the new Senate President, based his judgment of not entertaining that application on the articulation of the Department of Justice. So, ang tinatanong ko nga sa inyo, hindi siya sinungaling. Siya yung ang mismong kayo ang nagbigay na ng condition kasi. Kaya sinasabi ko, if you insisted on the condition of restitution, how can Diskaya or any other persons similar to his situation even begin to apply under the WPP? Di malinaw. Ang sagot sa mga tanong, magpapatuloy ang pagdududa. Dahil sa demokrasya, ang katahimikan ay hindi depensa. At ang tunay na integridad ay hindi natatakot sa tanong, saan galing at paano pinatakbo. Transparency is not an attack.
It is a public right. Binanggit po yan, nasa transcripts po yan na sinasabi niya, o sige, wala mo nang pag-uusapang restitution. But did they ever come to the department to coordinate with us? No, they did not. And let me just put it on record, sir, na hindi po ito question na kung sino ang nauna na nagsalita. Hindi po ito question kung sino yung naunang nagbanggit ng napakaraming pangalan kung hindi rin naman nila kayang suportahan ng ebidensya. At wala rin naman silang mabibigay na magpuprove o magpapatunay doon sa kanilang mga sinasabi. Yan po ang kailangan naming suriin. I'm sorry, Mr. Chair, he did not refresh my memory. Pinupulyot mo yung memory ko eh. Hindi siya nagpunta rito na sabihin niya na, okay, pumunta ka sa DOJ, huwag na muna natin pag-usapan ng restitution. Walang ganon. Nagpunta nga siya dito si DOJ Secretary din eh. O sabi ko, Boying, okay na ba yun? Papupunta. O di wala nang ano ha? Wala nang restitution na. Basta Ayon sa DOJ, malinaw ang requirement. May restitution bilang kondisyon para makapasok sa Witness Protection Program. Pero sa pahayag ni Curly Discaya, pinunto niya na hindi malinaw kung bakit siya kailangang magbigay ng restitution kung wala raw siyang ninakaw at kung sila pa nga raw ang nawalan. Tapos kakasuhan din po daw kami at hindi didiinan. Pero gusto ko po, Your Honor, na hindi na po muna magsalita ng dire-diretso kasi po yung huli po yung misis ko na nagsalita siya na hindi daw po kami kasama sa WPP. Yung natatandaan ko po yung huling hearing po dito ay nakulong po yung misis ko sa Davao. Samantalang meron naman pong nag-exist na project. Kaya natatakot po ako, Your Honor, na baka pag nagsalita na rin po ako, baka po sa susunod po ako naman po ang makulong. Kaya hindi na po ako magsasalita. Para sa DOJ, ang restitution ay hindi agad pag-amin ng kasalanan, kundi isang mekanismo para maibalik ang perang posibleng naepektuhan habang tumutulong ang isang testigo o investigasyon. Pero para kay Discaya, ang restitution ay tila itinuturing na implicit admission of liability. Ayon sa argumento ni Marcoleta, hindi makatarungan paghingi ng restitution kung wala pang malinaw na desisyon at kung may naganap talagang anomalya. Para sa DOJ, ang restitution ay isang kondisyon para sa proteksyon at interes ng publiko. Thank you. Mr. Chair, point of order before the next. Yes, Senator Risa. Salamat, Go Mr. back. Chair. Pwede po bang malaman kung tulad ng iniutos ng Chair nung nakaraang hearing, nag-submit na po sina Mr. and Ms. Discaya nung buong listahan nila, ledger ng mga proyekto nila kasama ang mga joint venture projects para sa mga taong 2016 hanggang 2022? Your Honor, nung nakalabas po ako, Your Honor, nung nakaraan po, ay hindi po kami pinapasok halos ng mga taga City Hall. Kasi po yung mga taga City Hall po, pinasarado po nila yung office namin. Kasi po, nirevoke po nila yung business permit po namin dahil sa kakulangan po ng occupancy permit. So, nakiusap po kami sa City Hall na sana po papasukin po yung mga taga Senate Sergeant at Arms at ayaw po nila papasukin. At ngayon po, wala na po kaming empleyado. Lahat po sila ay iniwan na po kami o yung iba po ay separated na po kasi sarado na po yung kumpanya namin. Ganun din po yung mga nangungumpahan sa office po namin na building na pinauupahan ay wala na rin po sila doon. Kanya-kanya na po sila ng sara. Mr. Chair, diretso lang po yung tanong ko pero hindi diretso yung sagot. Parang kanina, lahat po tayo physically naghitla dun sa sinabi ni Mr. Discaya na parang sila pa yung nanakawan. I would like to request the good chair to please reiterate yung utos ng komite kina Mr. Discaya. I-submit yung ledger na sinabi ni Ms. Discaya noon, meron sila ng mga proyekto pati joint venture projects mula 2016 hanggang 2022. Huwag po nilang sisisihin ng City Hall. Hindi po yan kasalanan ng City Hall dahil subject yan ng utos ng Blue Ribbon Committee. Mr. Chair, sabi rin po ng ating secretariat sa komite, nag-follow up po sila kina Mr. Discaya last week. Pero hanggang ngayon po, 3:44 na po ng hapon. Almost 3 hours mula nung nagsimula tayo, hindi pa rin sila sumusunod sa utos ng Blue Ribbon, Mr. Chair.
Your Honor, makikiusap po sana ako na baka para mas kumpleto po yung project list po na makuha ninyo, baka po pwedeng isabpina na lang po ang DPWS kasi may copy naman po sila kasi wala na po kami talagang mga empleyado na mag-aasikaso. Ako po nakakulong sa Senate po, yung isa naman nakakulong sa Davao. So Mr. wala po kami mautusan. Mr. Chair, I will submit to the wisdom of the chair kung ano po yung pinakamabisang paraan. Ang hinahanap ko lang pong outcome ay mabigay ng mga ni na Mr. at Ms. Diskaya yung ledger nila na sinabi ni Ms. Diskaya mayroon sila nung mga joint venture and other projects nila mula 2016 hanggang 2022. Ewan ko ba, Mr. Chair, binabato pa nila sa DPWH yung responsibilidad sumunod sa utos ng Blue Ribbon, Mr. Chair. Thank you, Senator Risa. We'll try to resolve that issue. Pero ang mas malalim na usapin, hindi lang legal, ito ay moral at institusyonal. Kung ikaw ay humihingi ng proteksyon ng Estado bilang testigo, hanggang saan ang obligasyon mong makipagtulungan? Hindi ito usapin ng inggit, hindi ito rin usapin ng paninira. Ito ay usapin ng transparency. Kung titingnan ang lawak ng mga proyektong kinasasangkutan, infrastructure, development at multi-million peso contracts, natural lang na magtanong ang publiko. Ano ang pinagmulan ng yaman? Paano ito na-sustain? Mas lalo pang naging mabigat ang tanong nang mabanggit sa mga pagdinig ang konsepto ng mga porsyentong ibinibigay kaugnay ng ilang proyekto sa DPWH. Hindi ito konklusyon, ito ay tanong. Kung may sinasabing porsyento, kanino ito napupunta? Para saan ito? At higit sa lahat, legal ba ito o bahagi lang ng sistemang matagal na kine-question? Well, Mr. President, ako hindi nagtataka bakit hindi tinatanggap sa Witness Protection Program itong mga diskaya. Dito lang sa Senado, hindi na kayo nagko-cooperate eh. Ito'y patunay na mukhang hindi kayo qualified maging witness. Kung sa Senado, hindi kayo nagko-cooperate, bakit kayo bibigyan ng puwang ng mga taga-WPP? For the record, Mr. President. Dito pumapasok ang moral standards at accountability bilang isang Filipino dahil hindi lang ito usapin ng batas kundi ng pagpapahalaga. Bilang Pilipino, pinalaki tayo sa konsepto ng hiya, utang na loob at pakikipagkapwa. Hindi ito perpekto pero malinaw ang diwa. Kapag may mali, inaamin. Kapag may napinsala, inaayos. Kapag may kasalanan, pinananagutan. Kaya kapag may nagsasabing kami ang ninakawan sa harap ng malinaw na sistemang sinamantala, natural lang na magtanong ang bayan, nasaan ang hiya? Ang moral standard ng isang Pilipino ay hindi nasusukat sa galing magsalita o sa husay magdepensa ng sarili. Nasusukat ito sa kakayahang tumayo at sabihing may mali akong ginawa at handa akong itama. Accountability is not weakness. Sa kulturang Pilipino, ito ay lakas ng loob. Kung alam mong bulok ang sistema at pinili mong makapaglaro rito para makinabang, hindi ka na inosente. Maaaring hindi ikaw ang nag-imbento ng katiwalian, pero kung nakinabang ka rito at nanahimik ka, may bahagi ka sa pagkasira ng tiwala ng bayan. At ang pananahimik sa ganitong konteksto ay isang uri rin ng pagpili. Sa isang bansang paulit-ulit na binibigo ng mga nasa kapangyarihan, ang hinihingi ng taong bayan ay hindi perpektong tao, kundi tapat na tao. Hindi dahilan ang lahat naman ginagawa o ganito na talaga ang sistema. Dahil kung ganoon ang pamantayan, walang magbabago. Sa huli, ang tunay na accountability bilang isang Filipino ay ang pag-unawa na ang bawat desisyon, lalo na ng may impluwensya at yaman, ay may epekto sa kapwa. At kapag nasaktan ng kapwa, hindi sapat ang legal na depensa. Kailangan ng moral na paninindigan. Dahil ang batas ay maaaring interpret, ang sistema ay maaaring lusutan, pero ang konsensya, kapag tunay na buhay, hindi nalilinlang.